meron pong balita na ang Bangko Sentral ng Pilipinas, kung yung mga kababayan nating mga OFW, nagpapadala rito kasi ng mga dollars yan or foreign exchange at pinapapalit ng kanilang mga pamilya rito. Merong balita na itong Bangko Sentral ay may tinanggalan na lisensya niyang money changers. Money changer. Violation. Hindi ko alam kung ang violation nito nanloloko ng mga Exchange? sa exchange rate or what. Ano. Pero karamihan kasi dyan ng kaso ng mga money changer na yan, yung pandaraya po sa money laundering. Oo. Front. Ibig sabihin niya, money changing. Doon dinadaan. Yung mga gustong medyo maglinis ng pera. Bakit kailangan linisin? Malamang drug money. O kaya criminal. Illegal gambling. O criminal. Kidnapping. Bakas sa flood control. Hindi natin alam. Smuggling. Napakadaming illegal activities. Okay? So, meron pong 3 raw yan na tinanggalan ng lisensya. Mabuti pa, sabihin ko sa inyo kung ano yon para wag na kayo doong pupunta. Prince Rockwell Money Changer. Yan. Prince Rockwell. King's Hopewell Group. Tinanggalan po yan. Reliance, World Reliance Trading Corp. So hindi na raw sila pwedeng magpalit ng pera or maging remittance agents, okay? Dahil kanselado na po. Yung kanilang mga lisensya. Kanilang mga lisensya. Pero nag-file ng motion for reconsideration. Denied with finality. Tapos na yung mga yan. BSP, marami pa dyan. Palipaligid. Sa totoo lang. Sa totoo lang. Marami. Yung inyong monitoring at saka enforcement dyan sa mga non-bank financial services na hawak ninyo, yan BSP at saka SEC ang mayroong ganyan eh. Asan yung surprise mo uli? Asan yung surprise mo? Nasa na? Gusto ko lang marinig eh. Malakas. Mahiya naman kayo. Ay! Yeah. Mahiya naman kayo. Ano ko po? Aray ko. Palakpakan. Yun ang kanilang senyas na nahihiya sila, nagpalakpakan. Hindi nyo naintindihan eh. Okay? Regarding the point po, yung sa Wharton, Harvard, yung mga ganon, sinasabi nila, meron nag-comment na marami daw naging bilyonaryo. Doon sa study na nabasa ko, hindi nila na-link directly yung pagiging naging bilyonaryo with the education MBA diploma from these institutions. Kasi nakita nila kahit sa ibang hindi nga college graduate, nagiging bilyonaryo, di ba? So hindi po direct link yung naging bilyonaryo sila dahil nanggaling sila dito sa mga mamahaling business schools. Ang pagiging bilyonaryo, ang findings sa study ay resulta na ng drive ng tao. Ngayon, yung education mo, yung iyong diploma, ay yan po ang magiging ano nyo sa employment. Pantulong lang. Ayun, pantulong sa employment. Kumbaga, additional knowledge. Nagkaroon ng pagbabago in terms of mindset pagdating sa housing itong bagong Secretary of DSUD, no? Pamalit sa kaibigan natin kay Jerry. Paring Jerry. Si Paring Jerry kasi, Secretary Jerry Acosar was probably ahead of his time. Ano mo kung bakit, pare? Buti hindi ako umiinom ng kape, pare. That's very kind, very kind. Bakit naman ganyan? Ahead of his time. Bakit naman ahead of his time? Kasi he was looking at yung mga high-rise na etc. and everything. And I was... Well, kasi builder din tao. Hindi, tsaka ang kanya, pinag-iisipan niya yung tungkol dun sa cost of land eh. Very limited, lalo na sa metropolitan areas. So, gawin natin. Gagawin natin pataas. Ang binanggit naman ni Secretary Ping Aliling, good morning ho sa inyo. Ang kanya, disperse. At saka dito sa metropolitan areas, may mga public lands naman. Gawin nating hindi high-rise kundi mga 8 floors, 5 floors, etc. Parang bliss.
Bliss Housing. Walk up, walk ang up, tawag parang dyan, no? parang Walk walk up, up. At the same time, apartments. and this is something na bago ito. Yung tungkol sa rental properties, parang Joel, because they realize, I think, and government has now realized, na hindi kaya ng mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga first First-time, owners. homeowners. So, Yung cost ng pagkaroon ng unit Yung- pagdating sa mga ganyan. And yung tungkol doon sa condominium, they are not used to that. They are not used to that at this time. Kaya nga sinasabi ko ahead of this time si Secretary Acosar. Ang claim po ni Magalong, 35% na law ang natitira. Sa 35% na yon, kailangan pa kumita yung kontraktor. Ano na lang ang talagang maiiwan sa proyekto, no? maiiwan sa proyekto. Substandard. But saan mo ginuha yung catch eye na yan? Anong klase? Ah. Ang tawag po ni Mayor Magalong, dyan sa nangyayari, organized crime. Kailangan siguro ng full large-scale investigation dito. Hindi ba? Organized crime. Uy, ito. Organized crime. Organized Yan, crime sir. daw to eh. Morning. 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 Good morning. Ha? Morning. Okay. Anong morning? Morning. Okay. So, Nag-uusapan namin, sinabi ni Secretary Bonoan, they are, sa na wala raw siya magagawa they are, sa insertion, hindi insertion, nila this is, nakikita yan eh. pero Eh, maaga pa kaya lang. sabi ko, parin Ano na, Jonathan, Sa Lumitaw na. last minute kasi yun eh. oo nga, pero secretary naman, hindi lang naman ang tinutukoy ng presidente yung mga last-minute insertions. Lahat po ng flood control project, maski yung nakaprograma sa inyo, nagkakaandaloko-loko daw yan. Hindi lang yung insertion ang problema. Example lang niya yun, nung sinabi niya, I will not allow the same thing to happen in the budget. Don't worry. Don't worry. Oo, kasi ano na yan? Don't I worry, be understand happy. they're creating a task force. Hindi lang nila pinagsasabi, kasama niya si DILG Secretary John Vic John Vic. Remulla. Galit din si John Vic. Okay, so Kaya- Hindi, sabi ni Moreno, Oo. ang solusyon daw Solusyon dyan, dyan. ibigay na lang sa mayor yung pera. Sino Moreno? Esco Isko. Moreno Dumagoso. Mas wala akong problema yun. Ikaw naman. Hindi, kasi sila, they are closer to the ground. Alam They nila have ang accountability. nangyayari. They have dapat nga sila rin ang tinitignan because they have their own funding for these things eh. As a matter of fact, where are these? Pero yung sila po, ginagamit ng tama. Yung, Gusto nga natin. pero ino-operate na si Herbosa ngayon pa lang. Oh. Kasi reformist itong... Mali naman siya, ba't gusto mong i-reform yan? Yan. Ayan, tuloy. So kahit pala coordinate ka sa gabinete, yung nandiyan ka nakaupo at nag-uusap Oo. naman tayo, yung pala yung kausap mo wala palang balak sumunod dun sa Sinabihan pa siya ni Presidente. wala. Meron daw kaso Patay tayo ito, dyan. criminal complaints. Ayan, yan na. Inoperate na siya. Ang nag-file po, DOH employees. Nakita mo? Yan na. Ang dinimanda si Herbosa, medical officers. Bakit daw nagbigay ng gamot sa isang Rotary Club? Naku, Yun, hindi nakita siya. mo. Parang kita mo ha. Nakita Kaya mo. kayong mga Rotary Club, Rotary. you are source of Binibigyan nyo ng corruption. gamot. Eto Rotary Club na to, Kayo, puro loko-loko yan eh. Ayan. Puro tulong ang ginagawa nyo eh. You don't deserve to be given medicines para ipamigay nyo sa mga nangangailangan. Yan. Napakalinaw. Bakit na naman option nagbibigay po, ng... Sa Rotary Club. Anong malinaw na ops? Ikaw talaga. Alam mo, kaya... Mali yan! Hindi ka Congressman dapat... Briones, if you think you have problems, mas matindi yung problema ni Sabi mo to, Secretary Tim. Ito talagang ano pa. Halata. Kawang gawa na. Nag-deliver tumira pa. daw po ng mga tablets. At yung mga yon ay nearing expiration na. At ba't mo pinadistribute sa mga Rotary Club? Ayan. Yung expiration na yan. Yan. Kundi, samantalang kung Yan pinabayaan mo mo lang doon. nag-expire yan, Nag-expire. bibili ka ulit sa mga big pharma. Simple-simple.
Binabayaan mo na sana. Everybody happy. Pinabayaan mo Oo. na lang nag-expire. Oo. Tinulungan Tingnan mo pa, yung big farm. humingi ka pa ng tulong sa Rotary Club para maipamigay yan sa mga nangangailangan. Oo. Simple-simple lang naman yung gamot eh. Para sa inyong gamot, para sa mental health. Oh, nakita mo? Kita mo. Pabayaan mo na lang maging siraulo ng mga tao yun. Oo. Ikaw talaga, herbosa, ano ka ba?